Si Sara Duterte, sinampak ang sheriff. Sana ganun ang mga leader natin. Hindi po sila inaanda ha, pero yung ginawa nila, tama lang po para sa ating mga nasa laylayan. Ang gagamitin sa ating mga demolition, maling titulo. Natagal dito mga media at ang launching po ng tinatawag nating Task Force Pantay Lupa upang magkaroon na po ng hearing regarding what we call land grabbing at tinatawag nating squatting syndicate na pinamumunan po ng ating mga government agency, especially kasama na po Land Registration Authority or LRA, the RD or Registry of Deeds, the Bureau of Lands, now BNR, ang ating pong Assessor's Office, sila po yung nagbibigay ng tax declaration, and the list, ang tinatawag nating korte. Ang mga korte po, ay hindi po totoo ang mga nila dahil sila mismo ay hindi marunong magpasa ng nilalaman ng isang titulo. Ang masakit po kasi, ang masakit po kasi sa ating korte, ito po ang talagang totoo. Dapat itigil na lang po nila yung pagdedesisyon, lalo-lalo na sa lupa, dahil sila mismo hindi nila alam ang nilalaman ng isang titulo. Hinahamon ko po, kahit magkaroon po tayo ng hearing, sa Congressional, sa Senate, o mismo sa Supreme Court. Dito po mapapatunayan natin kung bakit yung kasuhan ang tinatawag natin sa Office of the Ombudsman, ang LRA at Registry of Deeds para lumabas po ang katotohanan. Na mas maganda siguro lahat ng titulo sa ngayon pa lang po bago magkaroon ng eleksyon, mag-back to zero tayo. Gumamit tayo ng totoong mother title. Hindi po yung mga na-desisyon na ng Supreme Court sa kanilang Supreme Court and Bank decision at dinire-register pa ng ating Registry of Deeds at Land Registration Authority. Hindi maganda pag-usapan na natin ito. Hindi. Ang totoo po dito, hindi po ito. Ito po ay trilyon. Kung pag-uusapan po natin ito, hindi lang po milyon ang pinag-uusapan dito, kundi trilyon. Ano po? Kaya dapat po busisiin na natin at isiro lahat ang Registry of Deeds ng mga niregister nilang non-title para masimulan natin to back to zero. Okay, yung tanong ko, anong pinangahawakan ng korte? Bakit naglabas sila ng court order para ma-demolish yung isang bahay kung mayroon ba silang pinangahawakan ng original na titulo at bakit nag-desisyon yung korte ng gano'n? Sa mga nakita ko po sa aking mga katulungan na may kasong ganito, although ang binibigay lang nila yung duplicate copy o Xerox copy, at dahil yung kalaban, lalo na yung mga mahirap, talaga namang walang titulo ito. Dapat simula pa lang, 10 taon, 20 taon, sino ba mga presidente natin noon? Dapat noon pa lang, pinagkalooban na sila ng titulo para sa kanila. Bakit hindi ito naisip ng ating mga naging Pangulo? Dahil isa man sa kanila, hindi pinagkalooban ng ating Panginoon na paano magpasa ng isang nilalaman ng isang titulo. Kaya ang desisyon ng korte, siya titulo, ikaw na, at wala kang basihan, kundi yung matagal ka nang nakatira, yun po ay itutunod. Dahil ang alam ng korte ay ang kung magkano ang ibinigay sa kanya. Yung po ang totoo. Kung hindi po ka nasisimulahin, kayo po lahat ng judge na nagsalita ng demolish, notice to vacate, writ of execution, hinahamon ko kayo sa hearing at ako ang lalaban sa inyo. Dahil hindi po totoo ang mga titulong ginamit po sa korte. Isa lang po yung patunayan dahil dito po sa kaso ko sa Office of the Ombudsman, sana huwag po matulugin. Dahil pag ito po ay naumpisahan, gusto ko sana
ito ay lumabas sa tinatawag nating trial by publicity, kung saan napakaraming media at maraming katanungan, lalo-lalo na dito sa mga nasa aking harapan. Sila po yung na illegal demolition sa lugar po namin. Under District 6 ng Quezon City. Congresswoman Marivic Co. Pilar. Pwede kayong magtanong, sino po yung mga na-illegal demolition? Yung tanong po ni Sir Richard kanina, kung bakit, kung totoo yung sinasabi ng desisyon ng Korte, hindi po totoo yun. Dahil mali po ang nilalaman ng mga titulo, lalo-lalo na hindi po sa aming lugar ang kiniklaim no land ragagper. Ito po yung patunayan ko na, kaya ito po, pinasok ko sa Office of the Ombudsman. Sana tayo mga media, mga kapatid ko sa media, magtulungan tayo upang mabuksan ito at ilawas natin ang tinatawag nating katotohanan. At hindi po natatakot kahit sino pa pong harapin ko. Kahit malaking tao ko yan, dahil mapapatunayan ko na lahat ng titulo, especially dito sa Quezon City, lahat po ay peke. Ay natanungan po ba? Meron po. Tanong ko lang po from Margo TV Broadcasting Network po. Doon sa lugar po ba ninyo is may title? At kung may title man, once na na-demolish ito, binigyan po ba kayo ng relocation site ng NHA? Hindi po. Ayaw po sa decision ng judge, sila pa magbabayan. Kung magkano, ilang taon daw sila babayaran nila yon buwan-buwan. Hanggang sa taon. Doon pa lang po, may mali na yung decision ng judge. Hindi po siya nagbasa. Dito po sa huling page ko po, tatanggalin ko na po, dito po napapatunayan natin na hindi po totoo ang mga nangikinatso ng ating mga land grab. So, ano pong sagot ng human settlement po? Ang vision po, wala daw pong kakayahan. Daw po kakayahan. Ang human rights naman, lumapit kami, wala rin silang magawa. Anong klaseng mga government agencies tayong meron? At atong PICO, napakaganda ng pangalan, Presidential Commission for the Urban Poor. Pero sila po yung nag-ano ng pre-demolition conference. Doon pa lang po sa pinatag ng ating executive branch, ng ating government, president, hindi na po marunong pagdating sa kalupaan. Napakagandang pangalan, Presidential Commission for the Urban Poor. Pero sila po yung nagkasanda, nagbigay ng mga paanyaya para magkaroon ng pre-demolition conference o PDC. Sir, hindi po ba kayo lumapit sa National Housing Authority? National Housing, sa Caloocan, sila na nagsabi na walang pag-aari ang ating mga government. Napunta raw sa private. Narami ako nilabanan, especially ang Tala State. Ang Tala State po, matagal na rin po null and void sa Supreme Court na pinanumumunuhan po ni Don Prince Julian Warden Aliado o ng Tala State. Sila mismo, inamin nila, kaya nagulat ako dyan sa may Quezon Alcata, na NHA property. Ay, ang cute. Sana ako po, haharap ako sa lahat ng Quezon City. Magpakita po kayo na hindi null and void na titulo. At doon po, ako po mismo, sinabihan ko ng aking pamilya at aking mga kaibigan, magpapakulong ako kung hindi ko kayang patunayan ang sinasabi ko. Ang masakit, magpapakulong kaya ang ating mga political leader pag napatunayan natin silang lahat ay nagsisinungaling. This is a challenge. Hinahamon ko po ang lahat. Kaya tayo nagkaroon ng press conference. Hindi kailangan natin ng presidente. Ang kailangan natin ng presidente, may tapang.
na paglaban ang mga maralita o tinatawag nilang nasa laylayan ng lipunan. Hanggang ngayon, 2 beses sinulog ang NIA. Maganda yung ginawa ni Mayor Isko Moreno. Ha? Pinatigil yung demolition sa Manila. Ha? Si Sara Duterte, sinapak ang sheriff. Sana ganun ang mga leader natin. Hindi po ko sila yung nakakanta, ha? Pero yung ginawa nila, tama lang po para sa ating mga nasa laylayan. Ang gagamitin sa ating mga demolition, maling titulo, maling lugar. Doon pa lang po, ang dami ng technicalities at discrepancies. At pag lumapit kayo sa mga government, ang sasabihin nila, legit yan naka-registered. Kaya nga, hinahamon ko po, we are back to zero. Kaya tayo nagtawag ng task force, bantay lupa, para ibalik lahat sa zero. At gumamit ng totoong mother title. Mother. Happy Mother's Day para sa linggong darating. Kaya dapat mother title ang gamitin, hindi po yung mga focus land title. Di ba maganda po ito? Kaya, eto po media, ilabas po natin to kahit sino pong mayaman. Siguro naman, wala pang trillion yung mga yan. Pero ito magagamit natin pera dito sa lalabas na to. Hindi pa sa 10 trillion. Nakwenta ko na po yan. Dahil sa pinangahawakan ko po mga papeles, dito po maraming makukulong. Ang tinatawag pong leasing, wala po mga titulo yan. After 25 years, kaya nga leasing, pag sila'y nalugi, aalis na yan. So, ang pangyayari, yung mga building o mga establishment, gigibay na lang yon at papaupan ulit sa iba. Ganun po ang tawag sa leasing. Kaya ano mga kausap ko, nandito na po sa NDAPS, ito po yung mga ginagamit sa leasing. Kaya sana po yung leasing, yung pera nang galing dyan, ginamit sana sa kaban ng bayan. Ang masakit, baka na sa kuweba ng bulsa. No? Kuweba ng bulsa. Hindi po kaban ng bayan. Kaya ako po, sa tulong ng ating press release dito ngayon na conference, nananawagan po ako at panahon na po. Magsimula tayo sa simula para itong mga nasasabing control ay under din po ng land grabbing. Bakit po nasabi? Dagat, bundok, gubat, nalalagyan ng titulo. Hindi ba kayo nagtataka doon? Yan po ay parte rin po na tinatawag natin flood control project. Bakit hanggang ngayon, hindi pa sila, ano itong ginagawa natin? Dapat doon lang grabbing. Doon natatanong na nasa harapan ko, sila po ang napetuhan ng land grabbing. Kung saan, mali po ang ginawa ng mga sheriff, hindi po sumunod sa court decision.